Meron na pong gumaling sa coronavirus na pasyente. Sa ito? Sa Korea. Ito po ay natuklasan na maaaring makagamot Tuluyang gumamot yung dalawang pasyente na tinesting sa pamamagitan ng tinatawag na plasma therapy. Dapat na babasa ito ng ating pong pamahalaan, lalo na ang Department of Health, kung paano po mga kaibigan ito ginagawa, itong plasma therapy na ito. At ito ay hindi na bagong gamot o lunas. Sapagkat ito ay sa matagal na panahon na magkaroon din ng epidemya sa mundo, mga kaibigan. Nasubok po ito na lunas. Madalit sabi, ito'y proven na, pero kailangang pag-aralan ng ating pamahalaan kung tayo po ay merong kakayahan para dito. At dumating na nga po yung panahon na ating pong pinangangambahan dati, Mismong si Presidente Duterte na nagsasabi na mukhang imposible, na tayo'y makapag-import ng bigas. Habang itong salot na COVID-19 ng China ay pumipinsala po sa daigdig ngayon. At eto hindi ko alam kung ako'y maiiyak o mga kaibigan. Sa balita na ang mga miyembro, ang mga sundalo natin, ang mga kawal natin, mga kaibigan, akalain ninyo of all people sa ating pamahalaan, ang daming magnanakaw, mga kaibigan. Pero ito pang mga sundalo natin ang nakaisip, mga kaibigan, na kahit papano ay makapagbukod sila ng kahit na tig-100 piso bawat isang sundalo upang kanilang idonasyon para po dito sa ginagawang paglaban sa pagkalat po ng China coronavirus. At ito naman isang mataas na opisyal ng DILG, itong si Undersecretary Jonathan Malaya, mukhang bumabalik na sa katotohanan. Kasi po nagiging tumpak na ang kanyang pag-iisip ngayon, Ito rin yung nagsabi na hindi siya pabor na kasuhan si Mayor Vico Soto. At ngayon meron din siyang sinasabi na ito po, mga kaibigan, matinong sinasabi niya ngayon. Dapat ganito ang mga nagsasalita sa gobyerno, hindi yung lumilikha ng away, ng gulo. Kamukha ni Antiporda dyan sa DENR at saka yung sinibak na si Luna doon po sa PACC. Dapat isunod na yung Antiporda na yan. Matagal na dapat sinibak yan Yan po mga kaibigan. Pinagtatanggol nitong si Undersecretary Jonathan Malaya ng Department of Interior and Local Government yung pong kalayaan sa pamamahayag. Meaning to say, unti-unti na siyang nagbabalik sa katotohanan. Mula doon sa dati napabalita, di ba, yung pondo ng para sa kampanya, ikakampanya yung federalismo.
Di ba nag-away-away yung grupo, pinag-away nila dyan sa DILG. Gusto nila isang grupo lang at yung isang grupo, para hindi ka nga makabawas doon sa pondo, para masarili, maimbudo yung pondo, yun ang suspecha nung nangyari yan, ha? Yung bilyong pondong gagamitin sana o daang bilyong pondo sa kampanya ng federalismo, ito rin si Jonathan Malaya, nasangkot ang pangalan doon. Sa pambabraso doon po sa grupo o media organization sa DILG. May paksyon po kasi na ng media dyan sa DILG dati. At matatandaan ninyo, kinausap ko rito sa programa natin yung isa. Ang pinag-aawayan pala ron, nakikialam yung DILG sa awayan ng dalawang grupo ng media dyan po sa DILG. Pero nagbago na siya, tinan nyo, paunti-unti, nagbabalik na po sa katotohanan. Ayan po. Etong state of emergency na idineklara sa Japan, pero walang lockdown. Doon kayo magtataka, state of emergency ito. Pero walang lockdown. Katulad ng binanggit nating kagabi. At syempre po mga kaibigan, ang daming lumalabas pa rin daw ng bahay, ano po, sa umaga, sa tanghali. May mga natanggap tayo mga report at napanood din natin sa telebisyon kanina, yung pong sa Olonga po. Naku, Sus Mariosep. Yung usual na ginagawa, sa Olonga po, ganun din daw ang ipinakita kanina sa balita. Ang mga tao, nagla-traffic, mga kaibigan. Ang katwiran naman ng mayor, bigla nagkasabay-sabay dahil doon sa inisyong passes. Jesus Mariosep. Siyempre, pagka ganyan naglalabasan din ng tao, mga kaibigan, matitigas talaga ulo ng mga Pilipino. Dito, hindi naman natin sinasabing kung ayaw nyo sumunod dun sa nakaupo sa gobyerno, kung gusto pa rin ninyong ipakita yung tigas ng ulo ninyo, hindi na ho gobyerno, yung nakaupo ang pinag-uusapan natin dito. Hindi na rin po oposisyon ang pinag-uusapan natin dito. Ibig sabihin na wala ng politika dito pagdating sa pagsunod. Kasi ito na lang ang tanging paraan muna na nakikita natin ngayon dahil wala pang gamot, yun tayo'y magkaisa. Anak ng baka, oo. Ang daming lugar na nai-report sa ating kanina, ang mga tao, naku Sus Mariosep, matitigas ang ulo, naglalabasan pa rin po. Sabi ko nga sa inyo, hindi ako lumalabas kasi sa umaga. Kung pupunta lang dito sa istasyon, tayo lumalabas simula nung ipatupad yung enhanced community quarantine. Siyempre, wala namang ang pinakamabilis magpakalat niyan, yung kumpul-kumpul ang tao tas ayaw pa rin sumunod. Anak ng putya, oo. Buti na lang, hindi mga naging hapon itong mga Pilipino, no? Kasi wala tayong magiging example ng, mga taong masunurin. Wala tayong pagtutularan, mga kaibigan. Mamaya, may mga ipe-play tayong video sa inyo. Siyempre, kinakailangan po
yung mga hinaing ng taong bayan, mapakinggan ng ating presidente. Hindi naman siya nagbabasa ng social media, hindi ba? Sa Facebook. So yung mga nakakalap nating hinaing ito, hindi ito paninira, ha? Para makarating sa kanilang kaalaman kung ano-ano yung nangyayari ngayon, lalo na dyan sa distribution ng pera. Na marami ang hindi nakakatanggap pero ang laki na ng budget na inilabas pala ng pamahalaan para dyan. Saan napunta? Ito po, yung 2 pasyente na infected ng COVID-19, naka-recover daw po pagkatapos na sila ay mabigyan ng tinatawag na plasma treatments. Ha? Ito po ay sa Seoul, sa Seoul, Korea, mga kaibigan. Ayon po sa mga doktor ng Severance Hospital sa Sinchon na nagsagawa nitong plasma of virus survivors injected into the 2 patients. Ano ba yung plasma? Hindi ho yan yung television na plasma. Ito'y plasma. Pagkakaintindi ko, dugo ito Sa dugo, mga kaibigan. Merong dugo kasi na puti, yung tinatawag, di ba? Ewan ko kung anong klaseng dugo ito dun sa component ng dugo, kinukuha itong plasma. Doon po sa mga gumaling daw na napagaling, yung gumaling na pasyente, kukunan nila ng plasma. Pagkatapos, yun ang iiniksyon, mga kaibigan, doon sa mga pasyente na talagang malala sa COVID-19. Yung mga critical ang kondisyon. At nung subukin ito sa 2 pasyente, nawala yung virus, gumaling totally. Para lang parang nagdahilan lang daw, mga kaibigan. Walang side effects na napaulat. Walang naging masamang side effect, Yun daw 2 pasyenteng yun nagkaroon ng improvement doon sa mga yung mga sintomas, pagkatapos na sila ay maturukan nito pong plasma injection and treatment, may kasamang steroid. Ewan natin kung ito po magtatagumpay ito, mga kaibigan, para sa lahat ng pasyente. Pero siyempre mga dalubhasa ito Mas moderno yan, mas advance ang Korea pagdating sa panggagamot kumpara ho sa Pilipinas. Maraming sakit dito hindi napapagaling, doon napapagaling Meron tayong mga ilang alam na kaso na hindi kayang gamutin dito, doon nagagamot. Pero sabi ito daw plasma therapy ay merong side effects and there has yet to be a large-scale clinical trial. Wala pa raw hong malawakang pagsubok na ginawa ito. So wala pang masasabing scientific evidence. Pero ang pinagbabasihan dito ay yung ginamitan nito. Alam nyo yung sinasabing mga gamot daw na gamot sa ibang sakit na nakakagaling daw ng coronavirus, yung sinasabi, ano ba yun yung sakit na dyan sa Palawan, marami nun. Ano ba yun, sa lamok?
Yung hindi napagaling, kasi may nagsasabi, yun daw ang gamot dito. Sa malaria. Pero sinubok nila yung ibang mga gamot na katulad nun, yung sinasabing gamot sa malaria, hindi umubre. Ang tumalab daw po ay itong sinasabing plasma therapy. Pero ito daw ay pwedeng maging alternative. Kung ito ay gagamitin kasama ng steroid treatment para sa mga critical na pasyente na hindi nagpapakita ng antiviral treatments, ng resulta sa mga antiviral treatments. Yung mga hindi gumagaling, di ba? Walang pinapakitang improvement. Nung subukin ito, doon sila gumaling. Yung isang pasyente na ginamitan po nito, 71-year-old, na ang apelyido ay Kim. Tinurukan siya ng 500 millimeters of plasma in 12 hours intervals, 2 beses. Sa makatwid, isang araw lang, 24 oras lang. Kasama ho yung steroid treatment. Mula po sa isang lalaking survivor, kinuha yung plasma na yun. Yung napagaling, kinunaan ng plasma at itinurok doon sa isang pasyente na critical ang kondisyon. Yung nakasurvive na. Nakasurvive na 2 weeks ago. 2 weeks ago na napagaling, tapos kinunan siya ng plasma. Pumayag daw yun eh. Parang, siyempre, kukunin mo sa tao yung dugo. Siyempre, may pahintulot dapat ng tao. Yun daw pasyenteng yun, inilipat lang dun sa nabanggit na ospital, yung Severance Hospital. Pagkatapos na walang progreso o walang improvement na nakita doon sa gamot na ginagamit laban sa malaria at saka sa AIDS. Mga kaibigan, ayon sa ospital nabanggit na ospital, si Kim daw ay nagpakita ng sintomas ng pneumonia sa lungs, sa kanyang 2 lungs, sa baga niya, base sa X-ray test, at nagkaroon po ng problema sa paghinga nung siya'y unang dumating sa ospital na pinaglipatan sa kanya. Yun daw si reactive protein ay tumaas din, napataas din to more than 20 times normal levels. Isipin ninyo yun. Yung isa naman pasyente, 67 years old, tuluyang gumaling, napagaling, at nakauwi na ng bahay. Ipagpapatuloy itong therapy na ito sa mga susunod na araw, ayon sa mga health authorities ng Korea. Ang sabi we are to apply the guidelines crafted during MERS, Middle East Respiratory Syndrome, yung naging sakit nun, But in terms of the effectiveness of the treatment, there needs to be more analysis of clinical trials. Para po sa mga matitigas ang ulo, mga kaibigan, na ayaw sumunod, alam nyo, trending ngayon itong panawagang ito. Gusto naming ibahagi sa inyo itong panawagan na ito ni Bacoor City Mayor Lani Mercado, asawa ni Bong Revilla.
Ba, ang ganda ng panawagan niya. Pakinggan nga natin. Ako po si Lani Mercado Revilla na nagsasabi po sa ating lahat, sama-sama, tulong-tulong, laban po sa COVID-14. Ayun po COVID-14. Kaya wala palang sumusunod COVID-14 Mahirap yan. Hindi pa nga na-invento yung gamot sa COVID-19 na may COVID-14 na si Lani Mercado, mga kaibigan. Ayan ho, sandali, asan ba yung kasunod? Eto, makabagbag damdamin itong balitang ito, mga kaibigan, na ang lahat daw ng miyembro, ang ating mga kawal sa Armed Forces of the Philippines, ay idodonate ang magmula sa kanilang sweldo sa laban, para po sa laban ng gobyerno, laban sa pagkalat nitong COVID-19, magdodonasyon sila mula sa kanilang sweldo. Si mismong Chief of Staff, Filimon Santos Jr., ay magdodonate daw ng 10,484 mula sa kanyang sweldo. Samantala, yun po namang nasa mabababang ranggo. Kasama na po dito yung mga Air Force, apprentice at privates, mga idodonasyon nila, bawat isa ay 100 piso. Kita ninyo? Pagka po ito, ginawa nila, nagdonasyon ang mga sundalo, mabababa lang ang ranggo. Tingnan ninyo, ito mabababa ang ranggo, ito pa ang nagbibigay. Samantalang yung mga malalaking tao rito, walang pagpalagay na natin sa ibang paraan, di ho ba? Sabi ko nga sa inyo, kung pribado kayong tao, pwedeng magsama-sama kayo di ba? At gumawa kayo ng epektibong pamamaraan sa pamamahagi ng tulong. Ito, mga kaibigan, gusto nila ma-donate sa gobyerno. Ang kaso po, nakakatakot lang, baka itong ship mo, sila na yung nagtataya ng buhay. Nakataya na buhay niya mga yan mga kaibigan Tapos sila pa yung panggagalingan, sila pa nagpasimuno. Sa kanila pa nagsimula. Ito pong sa hanay ng mga nasa pamahalaan, sa kanila pa nagsimula itong pagdodonasyon ng tigi 100 piso. Isipin ninyo yan. Pag nagawa yan, ang malilikom po na pondo na manggagaling sa mga sundalong ito, mga kaibigan, aabot sa 17 milyon na ibibigay daw sa Civil Defense, Office of Civil Defense. Alam niyo yung Office of Civil Defense na yan Di ba dyan nilagay muna si Shabu. Si Paeldon, mga kaibigan. Bago siya naitalaga sa Bureau of Corrections. Ayan, mga kaibigan. Yung kada regular member ng AFP, mula dun sa matataas ang rango, mula general hanggang sa pinakamababang personnel, ay magdodonasyon ng halaga base sa certain percentage deduction from their respective base pay for the month of May. Ano kaya yun? Deduction from their respective sa buwan ng Mayo.
manggagaling. Yung susweldohin nila sa buwan ng Mayo, doon po babawasin itong 100. This was in commiserating with our kababayan who were unfortunate to contract the disease and as a manifestation of full support to government. Dito sa totoo lang para sa akin wala nang gobyerno ngayon eh. Yung gobyerno, ano na lang yan? Yan ang susundan na lang natin. Ibig sabihin kasi may gobyerno nga, pero alam naman ninyo ang politika rito sa atin, di ba? Lintik ang politika dito sa atin. Wala nang bagay. Hanggang ngayon, nakakarinig tayo ng politika. Yan lang sa San Juan, di ba? Yan lang sa Maynila. Mga kaibigan, politika eh. Hindi man namumulitika yung tao, pinupolitika ng iba. Ganun mga kaibigan eh. Kaya ang talagang approach dito o dapat na maging pangunawa ng bawat mamamayan dito, mga kaibigan, kung lahat tayo dapat nagkakaisa sa ganitong panahon. Dahil hindi natin alam kung ano ang naghihintay dito sa nakapalaran nating lahat dito sa sa problemang ito, mga kaibigan. Kaya ito, kinukongratulate po natin ang ating mga sundalo, imbes na sila ang bigyan natin, sipin ninyo, sila pa ang nag-aabuloy sa gobyerno natin, mga kaibigan. Maliit na bagay kung isang tao yung halaga. Pero hindi na yung halaga ang dapat tignan dito eh. Di ba? Yung ginagawa nilang kabutihan na kahit papano, yung mayayaman nga eh. Ni Siing Kunduling, wala naman na inilabas eh. Di ba? At wala silang ibang formula para tumulong sa kapwa-tao. Kaya lang, itong nangyayari nga ngayon, may mga problema tayo dito sa DSWD. Ang daming nagrereklamo ng kung ano-ano. Iba-iba ang kanilang reklamo. Merong form na pinapapirmahan, pinapipill-upan, pero iba yung form sa iba. Wala ang gulo hindi natin maintindihan Mga kaibigan, wala makaintindi talaga. Araw-araw iba yung sinasabi na kung sino yung qualified. Bandang uli, mangyayari dito, qualified tape Sa nakaw din ang bagsak nito Sipin ninyo, ilang bilyon na pala yung na-release ng gobyerno. Pinakita kanina sa television. Yung mga lungsod sa Metro Manila, binigyan, maliban sa iilang lungsod na lang ang hindi. Mga kaibigan, bilyon-bilyon na pala ni-release na pondor yan. Pagkatapos, siyempre may mga ibang lugar, habang dinidistribute yun din sa Metro Manila, sa ibang lugar, nagpapapirma pa. Kailan, kailan, ang daming hindi naman na kapirma dyan Nakakatakot yan. Yung binigay na pondong yan, mga kaibigan. Hindi ako naniniwala makakarating lahat yan Doon sa dapat puntahan yan. Dahil sa araw-araw, nag-iiba ang qualification. Liton-lito na ang publiko. Ang daming dumadaing, di ba? Yung kagabi, nag-message sa atin, siyang araw, ang asawa niya ay isang construction worker, hindi raw sila bibigyan kasi siya raw may trabaho. Yung asawa niya nga, may sakit pa yung lalaki. Construction worker. No work, no pay yun. Mga kaibigan. Nasaan nila kung may makukuha,
Eh yan sana ang ipambibili ng gamot. Pero paano ho yan, mga kaibigan? Hindi tayo nagkakaintindihan dito. Ha? Maraming hindi po nakakaintindi. Meron nga tayo ditong video Gusto nating iparinig din ito para makarating sa kaalaman ng gobyerno paano i-address itong mga ganitong reklamo. Ito yung pangatlong video natin. Brian, yung pangatlong video, yung babae, di ba? Yung walang ayuda. Pakinggan po natin yung kanyang hinaing. Kabayanan ho ninyo para mapanood din sa Nanawagan po ako sa gobyerno natin. Ako po ay taga Balagtas, Bulacan na hindi po kami binigyan ng tamang sagot dahil meron pong nag-house to house ditong DSWD na namimili po sila ng bibigyan nila ng ayuda. Then, nung pabalik na po sila, bali tapos na po sila dun sa bandang dulo dito sa kanto namin. Lumabas po kami para po itanong kung meron po ba kami o ano, kasi wala po Kung hindi po namin hinarang sa labas, hindi po talaga kami hihintuan. So, nagtanong po kami. Ako po kasi buntis, kabuanan ko po, at no work, no pay po ang asawa ko. Meron po akong 2 anak. So, ano po yung basihan nila para po maging qualified ka na bigyan ng SAC form? Hindi po kasi nila alam na updated po ko sa mga balita ng gobyerno, mapa-online man po, social media, o TV, radyo. Alam ko po yung karapatan ko bilang tao. So yun po, nagtanong po ako, ang sabi sa akin is, botante daw po ba ako dito? Gano'n daw po ako katagal nakatira dito? Hindi man po nila sinilip yung census ng bahay ko, yung lagay ng mga kapitbahay ko rito. Na 5 anak, na wala ng makain, kundi yun po ang inaasahan. Yung sagot po nila, nasaktan po kami kasi hindi po talaga tama yung sinagot nila sa amin. Na dapat sinabi nila na babalikan namin kayo, huwag kayong mag-alala. Hindi po ganun. Ang sinabi po nila is, yung taga-duluhan nga po, naputol ang paa, hindi nabigyan. Ako pa po kaya bibigyan. Na 2 mata, 2 paa at kamay. Yun po ang sabi nila sa akin. Ang sakit po tanggapin na ganun po sila magsalita sa tao na nagtatanong po kami ng maayos. Masakit po, hindi po tama na ganun pong sabihin nila. Naglabas daw pong DSWD ng listahan. So, yun po yung pinapriority nila, yung listahan. So, hindi po namin alam kung may hinihintay po ba kami sa kanila or wala. Yun lang po. Gusto ko lang po namin maliwanagan dito kung bakit po gano'n na parang may pinipili sila. Yun po. Kasi kahit qualified kami, tingin ko kasi qualified po ako Buntis ako, 2 anak ko, ang asawa ko no work, no pay. Then, umuupa po kami. So, sana po bigyan nyo ng pansin ito. Kasi pera po ng gobyerno yung pinag-uusapan dito. Hindi naman po pera ng mayor dito o pera ng kung sinong tao, di ba po? Lahat po tayo may karapatan. So, yung karapatan ko po bilang tao, yun po yung pinaglalaban ko, pati yung mga kapitbahay ko dito na naapakan po para kaming kawawa kanina na nagmamakaawa sa DSWD na kung qualified po ba kami o hindi. Samantalang meron pong iba na hinahabol pa sila nang galing pa sa duluhan. Binibigyan nila ng form samantala po kami nanghihingi. Hindi daw po kami pwede at babalikan daw po kami at wala ng form. Yun po, sana po mapansin nyo po kami dito sa Balagtas, Bulacan. Mabigyan po ng action agad. Salamat po. Yun, panawaga, masama lang, may naglagay ng title na Duterte. May halong politika na. Huwag na nating haluan ng mga politika muna, no? Ito, nilalabas natin ang mga hinaing natin, hindi para politika. Kasi ang hinihingi natin, action Tanggalin, iset aside natin yung politika. Ngayon, kung sila mamumulitika, para hindi kayo bigyan, problema na yun. Maalalaman na ng taong bayan, di ba? Na kalokohan lang yung mga nababalita natin. Kaya sa atin, ang inaasahan lang natin, wag na nating lagyan muna ng kulay
Katulad nun, yung video na yun, valid yung kanyang sinasabi. Kaya lang, ang hindi valid doon, nung nilagyan na ng subtitle sa ilalim yung video nakakasira doon sa kanyang lehitimong hinaing. Hindi ba? Nagkakaroon ng kulay politika kahit yung nagsasalita, hindi naman siya namumulitika. Sinasabi lang niya yung talagang nangyayari doon sa kanilang lugar na hindi gaya ng kanyang inaasahan o yung expectation niya na lahat makakatanggap lalo na sa kalagayan nila. Hindi ba? Buntis pa siya. Ang asawa niya no work, no pay din. At may mga anak sila. Paano ho yan? Nangungupahan pa. Yan ang sinasabi natin Yan pong, yung pera na yan na inaasahan ng tao dahil ipinangako yan ng gobyerno. Pagkatapos mabibigo ang tao. Ako nga, sa totoo, sabi ko sa inyo, hindi ako naniniwala na dito sa sistemang nakikita natin ngayon, klase ng pamimigay. Sa Maynila, may sinasabi na bigyan silang tigi 1,000. Ano yun? Yun na ba yun? Yun na ba yung pondong nirelease? Para sa 8,000? Kasi ang pagkakaalam ko, Metro Manila, kasama yan sa 8,000. Ang 5,000 yung mga mga malalayong lugar Yun ang 5,000. Pero yung 8,000 bukod dyan sa ipinangako, hindi kasama yan doon sa mga grocery package, mga kaibigan, na inaasahan. Wala namang napapamigay pa, isasang beses Di ba? Lahat naman, isang beses lang yata nabigyan Meron pa nga hanggang ngayon, hindi pa nadadatnan. O kanina, pinapakita dyan sa Caloocan. Wala na raw silang pondo. Ubus na raw yung pamimigay nila. Ang hirap pa naman daw umorder ng mga dilata. Anong dilata yan? Yung sardinas? Sus Mariosep. Mga kaibigan, yan ang sinasabi natin. Pag pera na po ang pinag-usapan, wala pala kahit pala calamity, walang itong kalagayan natin ngayon na ito. Wala palang sinasanto talaga ang pera, no? Mga kaibigan, yung mga taong nag-i-interest sa pera. Sipin ninyo, sinasabi wala na tayong pondo at na ipapamahagi na raw, nakapag-release na. Nasan? Ni Anino, wala meron mangilan-ngilan na bigyan. Yun na ba yun? Pagka, sabi ko nga sa inyo, yung allocated na budget dito Ito lang Ito, gusto nyo, may itatanong ako. Mga kaibigan, bahala na silang isa gobyerno kung sino ang gustong sumagot, mga kaibigan, ano po, Ito, itatanong lang natin, Kasi, wala raw pera na ang gobyerno, Ayon mismo kay Presidente Duterte yan, di ba? Inutusan niya pa nga raw anong pangalan? Si Dominguez. Kung wala ka mautang, magnakaw ka. Yung pa sabi yata nabasa ko mga kaibigan, asan ba yung kwan dito? Sandali lang antayin nyo. Hinahanap ko yung pagkukunan ko ng kwan ng detalye, aprasong detalye, mga kaibigan. Saan ba yun? Ayun, sandali lang Ito. Totoo ba ito? Tanong natin, mga kaibigan. Meron daw $1.6 billion na nag-donate sa gobyerno natin.
1.6 billion to dollars. Ako, sabihin nyo kung totoo ito o hindi. Ha? Bukod pa ho sa 275 billion. Ha? Mga kaibigan, ano yung 275 billion? Mga kaibigan, yun ho ang inaprubahan daw ng mga mambabatas. Pagkatapos, bukod pa ho, yung 1.6 billion dollars na donasyon. Ang ADB, Asian Development Bank. Ilan ba ang household sa buong Pilipinas? Kung i-divide mo na lang sa tig 8,000, ilang pamilya mabibigyan? Kung meron tayong 25 million household, lahat yan mabibigyan mo. Dito sa perang sinasabing ito, na inaprobahan ng mga mambabatas na 275 billion at saka 1.6 billion dollars na donasyon. Sipin ninyo yan. Mga kaibigan, ang laking pera niyan, ano? Ewan natin, kung sabihin nila kung yan po may katotohanan o wala, hindi ba? Sinasabi natin to sapagkat wala po tayong nakikita na maayos na sistema. Hindi natin alam kung kailan makakarating yung perang yan. Meron, mangilang-ilan. Baka nakikita natin may binibigyan na ilan. Tapos, wala na pala yung iba. Mahirap niyan, pinapilapang ka pa, tapos wala naman pala. At saka, sino yung pinapilapan? Katulad nung sinasabi nung kanina, bakit tatanong sa iyo kung butante ka? Doon ka nakatira eh. Hindi naman sinabi doon sa, nung unang ipangako yan, na yan ang ilalabas na pondo ng gobyerno bilang ayuda sa lahat ng mamamayan. Nung una, lahat eh. Bina natin yung mga class A, mga Corinthian, imposible namang dyan sa Corinthian, ipuwera na natin yan, yung mga Green Meadows na yan, yung mga Forbes Park na yan, Magallanes, Dasmariñas, ipuwera na natin yung mga yan, yung mga malalaking subdivision. Kasi imposibleng makaupa ka ng bahay dyan na wala kang pera. Makaupa ka dyan ba? Katakot-takot na halaga ng pera. Kayang-kaya mo mabuhay kahit wala yung 8,000. Diba? Ang sa atin paano yung mga, maliliit na karaniwang subdivision lang. Hindi naman como subdivision, lahat na nakatira dyan, may kaya. Bina natin, middle class yan. Diba, hanggang ngayon, yung middle class minumungkahi na may mga umaalma, siyempre, gusto nila mapasama. Kasi malaking bagay yan para sa middle class. Hindi rin naman sila mayaman, middle class lang sila. Alam naman ninyo, middle class dito, hindi naman mayaman. Yan yung nakakaraos lang, di ba? Hindi katulad nung class C, D, E. Meron na tayong E. Dati, ABC lang tayo eh. Ngayon, A, B, C, D, E, F, G na eh. Ito po, merong pinadala sa ating balita si Dang Saida Reyes. Isang, writer. Freelance writer. Ngayon, ang balita niya sa atin, si Isa Calzado raw, yung artista, di ba? Di ba na gumaling na sa COVID.
at saka yung isang reporter, doon sa malaking impilan, willing daw sila na magbigay ng plasma. O, sipin ninyo yan, idodonate pala yan. So, yan, kukunin, yung plasma, yung dugo, sa dugo yan kukunin mo yan doon sa napagaling na pasyente sa COVID-19. Pagkatapos, yun ang i-injection doon sa mga critical na ang kondisyon. O kahit sa may COVID, yung kumpirmadong COVID patient. Si Isa Calzado, napabalita na na gumaling na, di ba? At bumabawi na lang ng lakas. Pati daw yung isang reporter sa isang istasyon. Kasi tinawagan pala sila ng PGH at ng Makati Medical Center. Kung pwede silang mag-donate ng plasma. Madalit sabi, alam na ito. Nitong mga ospital na ito na binanggit natin, mga kaibigan. Ito palang itong therapy na ito, na plasma, mga kaibigan, ito pala ay ginamit na nung araw pa. Ito sa nakaraang araw pala, hindi lamang sa Korea. Ngayon, pinag-aaralan daw po ito o inuumpisa na sa New York. Tinetesting na sa New York, mga kaibigan, itong plasma therapy. Dahil sa nakalipas na mga araw, dun sa Mount Sinai Hospital system, turok na ng mahigit sa 20 grabe ang yung matindi ang coronavirus. Ibig sabihin yung critical na pasyente. Nitong convalescent serum based on blood plasma of people who have recovered. Kaya importante pala yung nakarecover dito. Kasi kung wala nakarecover, di wala tayong pagkukunan yan ng plasma. May plasma yung hindi napagaling, yung mga hindi nagkasakit. Kaso, dapat mong kunin ito doon sa gumaling sa coronavirus. Ibig sabihin, parang bakuna ito. Pero, and at the same time, gamot na siya. Mga kaibigan, siya na yung magiging lunas bukod sa siya rin yung bakuna. Kasi yung bakuna, di ba, karaniwan yan kinukuha yan dun sa, halimbawa, yung sa ahas, di ba? Tutuklawin ka ng ahas. Yung magiging gamot doon, yung virus din yung kamandag din ng ahas. Di ba? Yun din ang gagamitin na sa'yo, na antidote. Mga kaibigan, para gumaling ka. Ganon din pala ito, mga kaibigan. Halos ganon ang katumbas na ibig sabihin po nito. Pero kailangan mong kunin doon sa mga nakarecover. Kasi tayong lahat, may plasma tayo di ba? Yun daw unang nakarecover na pasyente at na nag-donate, at nag-donate siya. Itong nagngangalang Danny Reimer ba yan? 37 ng New Rochelle, New York. Nagsabing siya at ang kanyang asawa ay mapalad na sila ay ngayon ay malusog na at nagbo-volunteer ng kanilang plasma para makatulong sa iba. Kaya itong si Juan, ito pala dito mukhang ginagawa na ng mga ospital.
Pero ang Department of Health walang sinasabi tungkol dito. Di ba? Na itong si Isa Calzado, nagpapalakas na lang daw, tsaka yung isang reporter ng TV, nagpapalakas na lang sila. Tinawagan na sila ng Philippine General Hospital at ng Makati Medical kung maaari silang makapag-donate. Ang tanong natin, kasi hindi pa natin alam ito, sa isang pasyenteng napagaling, nakukunan mo ng plasma, kanina yung binanggit na amount, yung dami ng itinurok sa isang pasyente, 500 milli. Na dami ng dugo, yung plasma, every 12 hours, within 24 hours. So, dalawang 500 yun. Ngayon, gaano karami ang pwedeng makuhang plasma sa isang pasyente na gumaling sa coronavirus para yung kukunin sa kanya ay ipanggagamot naman sa iba. Yun ang tanong natin kasi hindi tayo dalubhasa rito, hindi tayo doktor, mga kaibigan. Ngayon, yun ang ilan ang pwedeng mapagaling mula sa plasmang makukuha sa mga gumaling na. Kasi doon mo kailangan kunin. Yan daw convalescent plasma therapy, which involves collecting antibodies from the blood of recovered patients, is nothing new. Kaya pala tumawag na yung PGH at saka yung Makati Medical sapagkat ito palang sinasabi ngayon na inuumpisa na rin sa New York, mga kaibigan, hindi na pala bago ito. Hindi bagong gamot ito, paraan sa paggamot. Ito rin pala ang ginamit na lunas noong 1918. Sipin ninyo, 1918 at saka noong 1957 flu epidemics at ganon din sa SARS at yung H1N1 and Ebola. And most recently, some COVID-19 patients in China. Yung pala ginamit nila ron ayaw pa nilang ipagtapat. Di ba? Bakit? Eto nagpunta rito, pag-aaralan daw tayo, pag-aaralan daw kung uubra yung gamot nila sa mga Pilipino. Ba't nyo pag-aaralan? Di ba? Ewan ko kung may papayag magpagamot dyan sa mga inchik na yan. Kasi nga, hindi naman sila ang direkta. Sino didiktahan nila na gumamot sa mga pasyente rito? Di ba? Kasi ang buong mundo ayaw tumanggap ng anumang assistance ng China, whether panggagamot o mga yung mga ginagamit na proteksyon para sa laban dyan sa coronavirus, mga kaibigan. Hindi ho ba? Ito, natuklasan Alam na itong pamamaraan ngayon Pero ang susubok nito ay yung PGH at saka yung Makati Medical Center na tumawag dito kay kumpirmado kasing gumaling na raw itong si Isa Calzado. At sila ay nagpahayag di umano ng kanilang payag sila na makunan pagkatapos na manumbalik lang ang kanilang
lakas, ano ho, mga kaibigan, nagpapahinga pa sila. Pero at ang sabi ay napagaling na sila. Ayan po, mga kaibigan. Ang dapat na lang ipaliwanag dito, siyempre, kung Makati Medical yan, ano ba, lilibre nyo ba yan? Dapat ilibre nyo dahil donasyon yan eh. Hindi ba? Dapat lahat ng pagagalingin sa coronavirus na yan ang pamamaraang gagamitin, dapat yan maging libre. Ha? At dapat ang gobyerno, kaya ang gobyerno dapat magsalita tungkol dyan. Huwag nyo sisingilin yan kasi yung igagamot ninyo sa pasyente, iyan ay dinonasyon ng tao. Hindi mo naman pwedeng kunin yan sa hindi gumaling sa virus eh. Diba? Sa sakit na yan eh. Pwede mo lang kunin yung plasma doon sa napagaling. At tapos, yung napagaling, nakukunan mo niyan, donasyon niya yun. Mga kaibigan. Hindi ba? Kamukha nung ginagawa ngayon sa Amerika, ginawa na rin sa Korea. At napagaling na yun sa Korea eh. Ngayon, kung sinasabing ito rin yung ginawa sa China, ba't hindi nila sinasabi? Kung talaga matitinong mga tao yan. Ang balita pa natin, habang tayo ay nilulukob nga nitong virus na nanggaling sa kanila, wala tayong kamalay-malay, nagpapalakas sila ng puwersa dyan sa ano natin, sa teritoryo ng Pilipinas na inaagaw nila sa atin, mga kaibigan. Pinalalakas nila at mukhang gegerahin tayo. Mukhang gegerahin ito ang Amerika o makikipaggera sa Amerika, tapos dito nila gaganapin sa bansa natin yung gera. Ayan, mga kaibigan, kasi may nangaagaw nung ating teritoryo eh. Pinresinta nila mag-isa yung sarili nila na silang uuko pa dyan, yun po, mga kaibigan. At pinalayas po yung pinutol yung ating relasyon sa Amerika doon sa BFA na ibinasura. Ito namang DILG, ito nga ho, kanina nabanggit na natin to sa simula, itong Department of Interior and Local Government ay kanilang sinusuportahan yung University of the East Campus journalist na si Joshua Molo, na sinabing mag-apologize daw o humingi ng dispensa at tinakot, binantaan na kakasuhan ng cyber libel dahil sa kanyang pag-post ng kritisismo sa gobyerno sa pamamagitan ng social media. And sabi ho dito ni DILG Undersecretary Jonathan, nagbabalik na sa katotohanan, malaya. Si Molo ay walang nagawang anumang mali nung siya ay mag-post ng kanyang personal na opinyon sa gobyerno, sa pagtugon ng gobyerno dito po sa COVID-19 crisis sa pamamagitan ng Facebook. Sabi wala eh. Ang sabi, the DILG supports the rights of Filipinos to free expression. That's a fundamental human right that is protected by the Constitution. Ayon po kay Malaya, na nagbabalik sa katotohanan. Kita na ninyo. Kasi po, sabi ko nga sa inyo, sa panahon ni Cory, ayoko kay Cory. Labag din sa kalooban ko ang pagbabago sa konstitusyon
nung pag-upo ni Mrs. Cory Aquino. Pero, nung bago magkaroon ng plebisito, nabasa natin ang primer ng konstitusyon, mga kaibigan. At wala rin naman tayo magagawa dahil yun na ang nakaupong gobyerno Ang naging barometro na lang sa akin upang ako ay sumang-ayon doon sa pagboto sa konstitusyon, mga kaibigan, yung probisyon sa ating saligang batas na gumagarantya sa freedom of expression. Lagi nating tatandaan na yung freedom of the press na sinasabi at yung freedom of expression, isa lang yun. Pagka yan ay nawala, na-suppress ang press freedom, nasiil ang kalayaan sa pamamahayag, kasamang sinisiil ang kalayaan ng bawat mamamayan. Kaya yan ang tandaan nyo. Isa lang yan. Walang bukod na press freedom sa freedom of expression para sa kaalaman ng marami. Ang totoo niya, nung isang araw may pahayag si Presidente Duterte, di ba? Kayo, yung publiko, kayo, media. Sinabi niya to meron kayong karapatan. Kaya itong sinasabi ni Jonathan Malaya, ito ay, naaayon dun sa statement ni Presidente Duterte nung isang araw na sinasabi niya, malaya kayong i-criticize ang gobyerno dito sa COVID-19. Bakit merong nananakot dito sa Kwan nga naman, dito sa yung taga University of the East. Kasi may mga may mga news, organ di ba? Yung meron silang university newspaper, di ba? Yung mga nag-aaral, mga estudyante ron, sila yung mga nagpapatakbo ng dyaryo ng universidad. Mga kaibigan. At ito, campus journalist ito, nag-post ngayon siya sa, sa social media, sa Facebook. Nagpahayag siya ng kanyang opinion laban doon sa nakikita niyang hindi tama na ginagawa ng pamahalaan tungkol sa pagtugon dito sa COVID-19 crisis. Nag-post siya. Pagkatapos, sino nagbanta sa kanya? Ayon daw dito sa according to student-led online publication, online pala ito, UE Redwire, the UE Dawn Editor-in-Chief, yung pala Editor-in-Chief, yung Molo, was forced by barangay officials, and these former high school teachers in Cabiao, Nueva Ecija, to make a public apology. Pinipilit siya nung barangay officials sa kanilang lugar at saka nung kanya mga high school teacher sa Cabiao, Nueva Ecija, na gumawa ng public apology sa kanyang pagbatikos sa administrasyon, sa ginagawa nitong mga ginagawa nito para matigil ang pagkalat ng coronavirus. Pagkatapos, to si Molo,
nag-release ng statement. At nilinaw niya na siya ay inimbitahan ng mga opisyal ng barangay sa San Fernando Sur in Cabiao for a mediation meeting over a blatter. Pinablatter pala siya eh. Pinatawag siya ng barangay para ayusin yun daw meeting, yun daw dati niyang teacher na si June June Ain Francisco na nagpa-blatter sa kanya. Ba't siya binlatter? Nagsimula yung yung sagutan pala nitong kanyang dating teacher at saka nito si Molo at ng iba pang mga teachers ni Molo. Ang pangalan, Mel Garcia at Roger De La Cruz, on the government's actions on the COVID-19 crisis. Yan ang hirap. Ang masama dito, yung teacher niya pandati, mga high school pa siya. Ito pa ang gustong mag-suppress ng kanyang freedom of expression. Hindi ba nalalaman ito? Yan ang hirap eh. Nagiging teacher ka, hindi mo alam ang karapatan ng isang tao. Tapos ikaw pa ito nagpapablatter. Di ba? Pinablatter siya sa barangay nila. Siguro, hindi sila manalo sa sagutan. Hindi ko kasi nabasa ito eh. Mga kaibigan, siguro, hindi sila manalo dun sa estudyante nila kasi baluktot yung katwiran mo eh. Yan ang tatandaan ninyo. Pag ikaw tama ka, hindi pwedeng baluktutin yung tama eh. Kaya yung mali na nakikipag-diskusyon sa'yo, magre-resort yun sa ibang paraan eh. Hindi sa katwiran eh. Yan pagpuna, katwiran ang isasagot mo dyan eh. Pero pag hindi na sila dahil nasa tama ka, yan tandaan nyo. Pag nasa tama kayo, ang palatandaan na tama kayo, isa sa palatandaan na ang isang pumupuna, nagsusulat, nagbabalita, kapag kayan, inireklamo. Yan. Indikasyon yan, tama ang sinasabi mo. Bakit? Kasi kung pagtatalo ang gagawin ninyo, magpapalitan kayo magsasagutan kayo ng opinyon. Mga kaibigan, hindi na siya makasagot ng hindi na siya makahanap ng isasagot sa iyo Anong gagawin niya? Yun ang indikasyon ng isang taong baluktot ang isip. Makikipagdebate ka nung hindi ka manalo, nung hindi mo, wala kang mapatunayan sa sinasabi mo. Hindi mo kayang itindig yung sinasabi mo. Hindi mo kayang matindigan yung sinasabi mo. Naturingan teacher ka pa. Bakit ka nagrereklamo? Diba? Paano? Wala ka ng katwiran. Gusto mo mangharas ng ibang tao. Gusto mo magmarunong, hindi naman pala tama yung ginagawa mo kasi in the first place, alam mo yun, nakipag-diskusyon ka Diba? Ibig sabihin, dapat pag nakipag-diskusyon ka, marunong kang tumanggap ng pagkatalo mo, nakikipag-diskusyon ka. Hindi mo matanggap na hindi ka mananalo sa diskusyon. Akalain mo, ipablatter mo sa barangay at babantaan mo, cyber libel. Sino babantaan mo? Unang-una, teacher ka Hindi naman ikaw yung apektado ron sa implementation ng mga patakaran sa
protocol nitong COVID-19 eh. Bakit ikaw ang anong karapatan mong magdemanda? Magreklamo? Kita ninyo, mga baluktot ang isip. Maganda rin ito eh. Itong lumabas itong balitang ito. Para matauhan nyo, ang dami dyan, di ba? Ang gagaling makipagdiba. Dito lang sa atin eh. Kaya lang, alam mo namang hindi mananalo eh. Yung mga gustong inambubuli lang, lalo yung mga taga-dating daan na walang hiya. Ha? Hindi mananalo eh. Anong gagawin mo? Perwisyo lang ang hinahanap nun eh. Anong gagawin mo? I-block mo. Oh. Ha? Pag may nasabi ka, puputulin na nila doon yung sinabi mo, doon ka nila babakbakan. Kahit hindi na nila bubuuin yung sinabi mo. Kakaprasuhan lang nila yun. Yun ang hinahanap lang nila. Tapos, ibubuli ka. Ha? Mumurahin ka lang. Wala naman silang sinasabi tungkol sa diskusyon. Kaya yun, wala kang sayang ang panahon, di ba? Na iuukol mo sa kanila. Di ba? Wala naman sila magagawa. Oh. Di ba? Ang gagawin mo, i-block mo. Di wala na. Tapos na. Hindi na sila kasali. Yung mga magugulo, yan. Dito sa usapin na to, magulo pa, teacher eh. Ano pakialam mo sa opinion ng estudyante mo nung araw? Oh. Hindi ba? Sipo nakakahiya, tinalo ka, estudyante lang. Naalala ko tuloy yung kwento ni Tito Dolphy. Sa akin eh. Tungkol dyan kay Erap. Isang araw inimbita raw sila eh. Kasama si Tony Ferrer. Inimbita, Tony Ferrer, tsaka siya. Diyan sa isang club, uminom sila sa Romulus yata yun. Si Dolphy, may hawak niya raw yung baso niya. Nung araw kasi mga nightclub yan sa Rose Boulevard, may mga sugalan yan eh. May lamesa ron. Tinignan niya raw kung ano yung sugal doon, yung nanonood siya, yung Hilo yata yun eh. Ha? Parang pulat-puti. Oh. Ba nanonood siya, maya-maya, iniwan niya kasi doon si Erap, tsaka si si Tony Ferrer. Maya-maya nagpuntahan yung goons, yung mga alalay nung dalawa. Sabi, Mandolphy, nag-aaway yung dalawa eh. Pakiawat nyo. Ano? Sabi ng Dolphy, ba't ako paawatin nyo? Ang lalaki ng katawan nyo, di kayo umawat. Sabi raw, hindi hindi kami pakikinggan yan eh. Ganun ba? Di pumunta raw siya. Bumalik siya rin sa table nila. Sabi niya raw kay Erap, ikaw naman Sabi, mamaya may nakakitang press dito. Inimbita mo yan dito tapos inaway mo. Kung yung mabalita yan, di nakakahiya ka. Tapos sabi raw ni Tito Dolphy, hindi pa yun na nakakahiya. Kung magkatuluyan kayo niyan, karatista kung talunin ka niyan, di lalo nakakahiya ka. Sabi raw wala raw, di nakakibo si Erap Tapos sabi raw sa kanya, parang bilibang siya, tapang mo Kasi hindi siya maawat ng mga malalaki katawan si Dolphy, inaawat siya inaawat sila. Ba't hindi namang nasisindak yung si Dolphy? Bakit? Sa Tondo pinanganak yun mga kaibigan, doon lumaki yun Yun talagang lumaki sa Tondo. Halos kababata ni Mayor Lim, 2 taon lang tanda nung kay Mayor Lim mga kaibigan. Yun, naalala ko tuloy, di ba? Kaya ito, nakakahiya, Sip mo, dati mong estudyante, kaya kayo nagre-reklamo, itong mga teacher na to, hindi sila manalo sa katwiran Wala silang ikatwiran, sigurado Isip mo, teacher ka, di sana nagparaya ka na lang. Wala ka naman palang, hindi ka naman pala pakikinggan nung dati mong estudyante. Tapos ididima,
tatakutin mo, didemanda mo ng cyber libel. Anong personality mo? Hindi naman ikaw yung binabatikos. Ang binabatikos yung gobyerno, yung handling, yung pag-handle ng gobyerno laban sa coronavirus. O kaya ito, si Jonathan Malaya, Undersecretary, suportado nila yung opinion ng bata, ng estudyante, kaysa dun sa mga teacher. Yan ang nakakahiya. Naging teacher kayo, kaya sabi ko sa inyo, walang pwede magmalaki yung mga, hindi ko minamaliit yun kasi minsan may mga mayayabang, di ba? Mga professor, mga ganyan. Ano ba, professor sa music. Ang tanong ko, doon sa professor, maraming tinuruang estudyante, may mga sumikat sa larangang itinuro nila. Ba't silang professor, hindi sila sumikat? Ba't yung estudyante nila sumikat? Nasabi ko lang. Ulitin natin yung panawagan ni Bacoor City Mayor Lani Mercado tungkol dito sa pandemic ngayon. Pakinggan natin. Panoorin Si Lani natin. Mercado Revilla na nagsasabi po sa ating lahat, sama-sama, tulong-tulong, laban po sa COVID-14. COVID-14. Lani. Susmalosep. Panibago ba yung COVID-14 o COVID-19 tayo ngayon Isipin ninyo, dinadagdagan niya yung epidemic Mga kaibigan, ito naman ang politika sa San Juan ng mga wala sa pwesto, mga kaibigan. Panoorin ninyo Ito yung mga walang kakwenta-kwentang tao Para makakuha ng eksena, mga kaibigan, ito. Demonyo na kami sa mata mo. Ba sabi ni Cardinal Sin, kahit sa Satanas, tatanggap siya ng pera, may tulong sa mga mahihirap. Hindi mo ba alam yun, Mr. Mayor? Gago. Huwag mo subukan bago salta ka lang dito bukas. Ang schedule bukas ng Rolling Store ni Janela, alas 7 ng umaga sa Barangay Corazon de Jesus. Ihinto mo. Sige, Mayor, ihinto mo. Tingnan natin. Pagkatapos, yung mga tindera ng palengke, pinagsabihan mo na huwag sumama rito sa Rolling Store ni Janela. Talagang pinahihirapan mo no? Wala kang puso talaga no? Wala kang puso. Pinagsabihan mo pa yung market master mo, yung mga tindera sa palengke, huwag sasama rito sa Rolling Store ni Janela para magbenta. Kanya ka ba kulang ya? Kanya ka ba, wala ka bang puso? Nawala na naman daw yung sound. Tingnan mo nga. Sagutin mo ako. Mag-text ka. Mag-post ka sa wall mo. Makikita ko rin yan. Putsa. Pati ba naman tindera sa palengke, pagbabawalan mo magbenta? Wala na nga hanap buhay Gusto mo pakainin mo sila lahat? Kaya mo pakainin lahat yung mga 120,000 dito? Kaya mo pakainin lahat yan? Kaya mo bigyan ng pera lahat yan? Nandito nga kami tumutulong. Dapat magpasalamat ka pa nga Masyado mo pinupolitika. Oy, tanda mo, Mayor. Wala akong ambisyon bumalik bilang Mayor dito sa San Juan, Kakapikong ka. Anong schedule bukas? Alas 7 sa Corazon de Jesus.
Alauna, San Perfecto. Tinawag-tawagan pa yung mga kapitan. Natatakot tuloy sa'yo. Kapal na mukha mo. Gago. Oh. Doon sa mga pupunta ng Rolling Stone ni Janela, ni Consi Joy, Consi Jana, Consi Chesko, Consi Vic. Ito, tanda mo to Mayor Ako, nagkakandahirap ako humingi ng tulong sa mga kaibigan ko para lang makatulong dito sa San Juan. Kung ayaw mo, kung talagang pauhuli mo sa mga pulis, yung Rolling Stone ni Janela, bahala na ang taong bayan mag-usga sa'yo. Walang makakapagpigil na tumulong sa aking mga kababayan. Hindi mo kami mapipigilan, Mr. Mayor. Tandaan mo yan. 10 na mga alipores mo. Ngayon, lahat ng mga dadaanan na, lahat ng 20 barangay Green Hills, lahat ng mga pupuntahan na Rolling Store, nagpasya na ako, kalahati lang ang presyo. Hindi at cost, kalahati lang ang presyo. Magkano ang per kilo ng baboy? Kung 220 ang per kilo ng baboy, 100 Gs lang ang babayaran ninyo. Pero, nakikiusap ako sa inyo, mga kababayan ko dyan sa San Juan, dito sa San Juan. I-observe po natin, magkaroon po tayo ng disiplina, observe po natin ang social distancing. Please lang, ayoko nagkakahawaan kayo, ayoko meron pa madagdag na COVID positive. Please lang. Kung gusto nyo mag-avail nung rolling store na yan, mga paninda, please lang hiwa-hiwalay tayo ilan meters ba? 3 meters? 1 meter lang At wag na kayo magbe-beso-beso tsaka na kayo magbe-beso-beso Ako nga, wala nga beso-beso Okay? Wala nang mga kamayan. Magkindata na lang kayo kung gusto ninyo. Lahat yan, mapupuntahan. Wag lang, ito talaga pag talaga pinigil mo, sige, ubus ka. Pagsasabihan mo pa na papulis daw, tumutulong na nga sa mga mahihirap, papupulis mo pa. Pakawalang hiya. Anak ka ng pu. Anak ka ng pu. Hindi raw politika yun, mga kaibigan. Kayo na makapagsasabi. Hindi politika yun bakit may pa-rolling store ka? Di makipagtulungan kayo doon sa di ba? Ano ba yung programang gagawin nung mayor na nakaupo? Yung anak mo, konsihal lang yun. Ba't kayo nagbubukod? Kung nakikipagtulungan kayo, kung tumutulong talaga kayo. Hindi kayo tumutulong. Namumulitika kayo. Maaga pa, kumakampanya na kayo. Wala kang ang balak na bumalik na mayor, pero babalik ka rin sa politika. At ang patatakbuhin nyo, si Janela, di ba? Kaya nyo nga ginagawa yung ginagaya nyo si Vico Soto. Kayo naman Ako makapagsalita, Mga kaibigan, Ganyang klaseng pagkatao niya mga yan. Di lalo pag nasa pwesto yan. Di ba? Lalo pagka nakapwesto yan. Kung yung mga wala sa pwesto yan, Kung mga makapagbanta, di ba? Akala mo kung sino, mga kaibigan. Magbabasa tayo ng mga, dito, meron akong mababasahin dito mga kaibigan kasi bihira tayo mapadpad dun sa ibang page natin, pero dun mas maraming nagko-comment dun yung ating parang fan page salamat dun sa, kung di ko man kayo mabanggit,
pagpasensyahan na po ninyo, no? Binabati ho natin si John Abila, at saka si Ginoong Joselito Capulong ng Chino Hills, California. Bayaw yan ni John Abila, ay lagi raw pong nakikinig sa atin. Si Jesse Jake Gascon ng Hong Kong. Sabi niya, matagal na siyang nakikinig sa atin sa YouTube. Tayo daw agad ang pinakikinggan niya pagkagising ng 5 a.m. habang nagkakape bago pumasok sa trabaho. Sa Hong Kong po, Ka-Percy, pwede po ba makasama na ako sa inyong tagahanga? Sa Hong Kong po, lahat na residente dito, 18 years old above, ito tatanggap. Basta 18 years old pataas. Kita nyo sila, may sistema. 18 years old pataas. Walang senior, walang ganun-ganon. Age bracket na agad 18 years old above, tatanggap ng 10,000 Hong Kong dollars. Magkano yun? 650 yata ang palit ng Hong Kong dollars. Ang Hong Kong, ang 1,000 Hong Kong dollars, ano yun? Magkano yun? 6,000 na yun 500. O sabi mo, 6,000 na lang. Times 6 mo na lang yan. O yung 10,000, di 60,000 pesos yun. 60,000 pesos mga kaibigan. Dito, 8,000 lang, katakot-takot pa ang gugupit, mga kaibigan. At hindi pa makakarating. Yan ang problema. Kasi walang sistema. Rapol ang ginagawa,